Magandang araw sa inyo mga kaparokya. Ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. By the way, kamusta po kayo mga kaparokya? Ngayon po ay araw ng Miyerkules, unang araw po ng buwan ng Oktubre. At malungkot na balita po mga kaparokya ang nangyari sa Cebu dahil sinalanta po sila ng magnitude 6.9 earthquake. So ipagdasal po natin ang mga kababayan natin sa Cebu. By the way, pag-uusapan natin mga kaparokya yung patungkol sa pahayag ni Banat Bay na kung saan talagang dinedemolish nito si Mayor Vico Soto. Pero mga kaparokya, bago natin pag-usapan yan, kung bago lang po kayo sa akin channel at kung gusto nyo po ng gantong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na rin po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng video po natin. At mga kaparokya, maraming salamat din po sa mga solid subscribers po natin, solid viewers, at yung mga OFW na patuloy na tumatangkilik at sumusubaybay ng munti po nating channel. Again, maraming salamat at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So mga kaparokya, hindi po talaga mapigilan ang mga Duterte supporters sa pang-demolish or yung tila paninira nito sa butihing mayor, at merong isang congressman na todo build up po sila na masasabi po natin mga kaparokya na malayong malayo po kung ikukumpara kay Mayor Vico Soto. Sobrang big deal po kasi mga kaparokya sa mga DDS yung pagpunta po ni Mayor Vico Soto sa infra hearing nitong mga nagdaang linggo, at kung saan ay nagsalita ito against sa mga diskaya. Sabi ng mga ito mga kaparokya, lalo na ni Banat Bay, ay puro diskaya lang daw po ang sinasabi ni Mayor Vico Soto. Ayaw daw pangalanan nito yung totoong mga mastermind ng anomalous flood control. Talagang todo paninira ang mga ito kay Mayor Vico Soto. So tara ating panoorin tong pahayag na ito ni Banat Bay mga kaparokya. Si Kiko Barzaga, alam naman po natin, yan o ay very nakakatawa dahil sa kanyang meow-meow. Pero gayon pa man, pag ito nagsalita ng seryoso, napakatalino nitong batang to. Napaka-logical nitong batang to. At higit sa lahat to ay may paninindigan ito, matapang, may bayago ito. Hindi katulad nung iba, pasensya na, hindi ko na lang papangalanan. Meron kasing mga tinitingnan na bayani ang mga pinklawan na nung una anti-corruption, yung pala anti-diskaya lang. Nawala yung bayag nung pinupuntirya na ni Diskaya yung mga sino ba yung binibigyan nila ng pera. Alam mo, kahit ako na-frustrate. Na-frustrate kasi idol ko yun. Gustong-gusto ko yung mayor na yun. Pero hindi ko na lang papangalanan. Hindi, totoo, gusto ko yung mayor na yun kasi napakalinis nung mayor na yun. Napakatino daw yan sa kanilang syudad. Gayong pa man, itong mayor na ito ay alam natin na hindi gusto mga diskaya. Wala naman akong problema doon. Okay lang. Pero sana hindi siya tumigil doon. Sana talagang anti-corruption. Kaya lang problema, nakapokus lang siya kay diskaya eh. So yun nga po mga kaparokya ang pahayag ng isa sa solid Duterte na si Banat Bay. At anong masasabi nyo patungkol sa inihayag niyang ito? Alam nyo mga kaparokya, grabe ang pang-build up ng mga ito, ng mga DDS supporters kay Congressman Kiko Barzaga. Samantalang todo demolition job naman po ang ginagawa ng mga Duterte or DDS kay Mayor Vico Soto. Alam nyo mga kaparokya, isa lang po ang pinag-agreehan ko sa sinabi ni Banat Bay, yan ay yung nakakatawa si Congressman Kiko Barzaga. Mga kaparokya, magkaiba po ang nakakatawa sa nakakatuwa. Ang nakakatuwa po mga parokya ay walang iba kundi ang butihing Mayor Vico Soto. Nakakatuwa mga kaparokya ang pinagagawa nito sa lungsod po ng Pasig. Yun nga po mga parokya, nakakatawa si Kiko Barzaga not because of meow-meow, just because of what he does in the Congress. Masyado niyang ginagawang kengkoy or katatawanan po ang Kongreso. At bilang isang public servant or particular nga po pagiging congressman, dapat ay maging isang mabuting huwaran si Kiko Barzaga. Kumbaga maging role model sa mga kabataan dahil mga kaparokya, siya po ay hinihalal ng taong bayan sa kanyang distrito. Sana gumawa po siya
na naaayon sa kanyang sinumpaang tungkulin. At kung ikukumpara po si Mayor Vico Soto kay Kiko Barzaga ay napakalayo po mga kaparokya. Yung ginawa nga po niya kay Sandro Marcos na parang pamamahiya ay hindi po unethical po yun mga kaparokya. Buti sana kung isang vlogger si Kiko Barzaga or isang public individual. Siguro nga kahit yung public individual hindi gagawin yun dahil may isip. Pero siya nagawa niya yung mga kaparokya. Kumbaga para sa akin parang unethical or nakakabastos yun kay Congressman Sandro Marcos. Sobrang layo talaga mga kaparokya ng pagitan ni Mayor Vico Soto at Congressman Kiko Barzaga in an aspect comparing to Mayor Vico Soto. Mga kaparokya, not even close kung ikukumpara si Kiko Barzaga kay Mayor Vico Soto. He is one of the top performer when it comes to public service mga kaparokya. So todo pag-build up nga po mga kaparokya ang ginagawa ng mga DDS kay Kiko Barzaga. Ano na ba ang naging achievement ni Kiko Barzaga at ano na ba ang batas na naipasa nito na pinapakinabangan ng mga tao. So kung katapangan ang banggitin si Speaker or dating Speaker Martin Romualdez, ang tanong dyan mga kaparokya, asan ang ebidensya? May ebidensya ba siyang maipapakita na si dating Speaker Romualdez ang pasimuno or yung mastermind ng corruption dito sa ating bansa, partikular nga po sa flood control? Kung wala at talagang hearsay lang to mga kaparokya tulad ng sinasabi ng iba ay talagang sobrang nakakatawa po ang congressman from Dasmariñas, Cavite na si Congressman Kiko. At kung napakatapang na ng ginawa ni Congressman Kiko Barzaga tulad ng pag-call out nito kay Speaker or dating Speaker Romualdez, napakababaw para sa akin ng definition ninyo ng matapang. At yung sinasabi ninyong duwag at puro diskaya lang ang binabanggit ni Mayor Vico Soto, natural mga kaparokya dahil doon lang po siya may personal knowledge. Don't push him to tell people who involved in flood control nang wala naman po siyang personal knowledge. Nilalagay niyo po sa alanganin ang butihing mayor. Siguro nga mga kaparokya, yan ang gusto nilang gawin. Yan talaga yung priority nila, yung mapahamak si Mayor Vico Soto. Dahil paano nga naman magsasambit or magka-call out si Mayor Vico Soto ng mga involved sa flood control anomalous kung wala naman po siyang personal knowledge sa mga ito. Sa akin mga kaparokya, yan talaga ang plano ng mga DDS supporters. Remember mga kaparokya, nagsimula yung demolition job ng mga ito nang lumabas yung survey ng Tanghire kung saan ay 2% at talagang dikit na dikit ang labanan ng dalawang politician. Ito nga po ay si Mayor Vico Soto at Vice President Sara Duterte. Na kung saan ay nakakuha ng 36% si Vice President Sara Duterte at 34% naman po si Mayor Vico Soto. So dikit mga kaparok, and I think threatened po sa kanila ang nasabing survey. Dahil mga kaparok, hindi pa naman po pwedeng tumakbo si Mayor Vico Soto para maging Pangulo dahil sa Constitution mga kaparokya ay pwedeng tumakbo ang isang Pangulo sa edad na 40 years old. Pero si Mayor Vico Soto mga kaparokya, pagdating po or by 2028 is turning at 38 or 39 years old. So malabo mga kaparokya. Kaya tingin ko mga kaparokya, yan ang isa sa dahilan kung bakit talagang dinedemolish si Mayor Vico Soto na wala naman pong ginagawa sa kanila ang butihing mayor. Mga kaparokya, again, malayo po si Kiko Barzaga kay Mayor Vico Soto, lalo na pagdating sa pagsaserbisyo publiko dito sa ating bansa. Marami nang napatunayan si Mayor Vico Soto. Ang Kiko Barzaga ba, meron na bang napatunayan? Ano mga batas na kanyang nagawa na pakinabangan ng kanyang constituent?
So yan lang po ang masasabi natin mga kaparokya. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Anyway, pagdasal po natin ang mga kababayan po natin sa Cebu na talagang sinalanta po ng earthquake na magnitude mga kaparokya, magnitude 6.9. So ipagdasal po natin ang mga kababayan natin sa Cebu. So again, hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magdasal po tayo mga parokya. Mag-ingat, of course. At maraming salamat po sa inyo. Thank you and God bless.